And hi guys, tara pag-usapan natin ang notice of disallowance ni VP Sara kasi paulit-ulit na ginagawang issue ng mga anti-Duterte kahit panis na talaga siya. Okay, so kaunting background lang, no. Noong August 8, 2024, nagkaroon ng notice of disallowance ang COA para sa OVP amounting to 73.2 million pesos. Yun po ay portion ng 125 million pesos ng confidential fund ni Vice President Sara. Mostly kasi kulang sa documentation tapos walang na-submit na accomplishment report sa Office of the President, Senate President, and Office of the Speaker of the Crocodiles at required kasi yun ayon sa Section 6.5 ng Joint Circular 2015-01. Meron din siyang mga expenses na kailangan na i-justify pa niya, kaya yun, nagkaroon ng notice of disallowance. So, naiintindihan naman natin yun as a Duterte supporter. Alam po namin yun. Hindi po kami bulag at hindi po kami bingi tungkol dun sa mga findings na yun. So, ito yung gusto kong pag-usapan natin. Naisip ko kasi, yung mga detractors, baka tinatanong din nila sa sarili nila, paano pa tayo nagkakaroon ng tiwala kay VP Sara? Meron nga siyang ganitong issue. Meron siyang notice of disallowance kasi obviously para sa mga diehard Duterte haters, ang notice of disallowance is automatically corruption. So yun yung gusto kong pag-usapan natin para maintindihan ninyo ng mga Duterte haters kung bakit meron pa rin kaming tiwala kay Vice President Duterte despite your issue ng notice of disallowance. Okay, so let's start, no. Ganito kasi yan. Ang tanong po, ang notice of disallowance ba ay automatically corruption ang ibig sabihin? Hindi po. Yan po ang direktang sagot. Hindi po. Ipapaliwanag ko po sa inyo. So, basahin natin ano ang definition ng notice of disallowance. Okay. According to the Commission on Audit Rules and the 1987 Administrative Code, a notice of disallowance is: notice of disallowance refers to a written notification to the HOA, head of agency, and or accountant informing and requiring the person or persons liable to restitute the amount of CE, confidential expense, or IE, disapproved or disallowed in audit, either in whole or in part as a result of illegal, irregular, improper disbursement expenditures of such fund. So ito po sa Tagalog po, yun po daw ang ND ay sulat na matatanggap ng head of agency. And in this context, yung OVP po yun. Ang sinasabi daw, ibalik yung fund na ginamit dahil daw sa tatlong posibleng rason: illegal, irregular, improper disbursement, or expenditure. So ako po, no, sa kakapanood ko po ng mga political vlog, natutunan ko po sa kanila na yung mga legal na text, kapag batas ang pinag-uusapan, kailangan very technical ka talaga sa mga words. Kailangan yung every word, meron talaga yung specific na meaning at yun lang talaga yun siya. Halimbawa, yung and at or. Napaka-importante po na dapat alam mong magkaiba sila ng ibig sabihin at hindi sila interchangeable. Halimbawa po, 'di ba? And, pag sinabing and or and, combine sila. Pero pag sinabi mong or, ibig sabihin any of those in this case, pinag-uusapan natin tatlo. 'Di ba? Illegal, irregular, and improper na disbursement ba or paggastos. Yun nga yun. So kung nakita ninyo dun sa definition, ang gamit dyan or. So, ibig sabihin, posibleng illegal, irregular, or improper ang pag-disburse o paggastos ng pondo. Pakitingin nyo na lang yung ibig sabihin ng illegal, ng irregular, at ng improper sa dictionary para makita nyo yung difference nilang tatlo. Ang masasabi ko lang, para sa akin, ang pinakamalapit sa corruption doon is yung illegal. Kasi illegal siya, ibig sabihin labag yun sa batas. So, in reality, ang sabi po ng COA doon sa audit nila sa OVP, kulang sa documentations at kailangan i-justify ang ibang expenses dahil daw hindi nga daw yun ayon sa Joint Circular 2015-01. Pero wala pong sinabi doon na illegal ang paggastos. Siyempre, baka sabihin nyo naman sa akin, ano ka ba, abogado ka ba? Hindi ka naman nakatapos siguro ng college. So, ang gagawin natin, kukuha tayo ng statement mismo doon sa mga marurunong at professional na mga relevant na tao o persons na nagsalita tungkol sa ganitong bagay. Ito po, for credibility lang. Sabi po ng isang kolumnista na si Sir Bobby Tiglao sa article niya sa Manila Times dated October 22, 2025. Kunin ko na po yung buong statement kasi ito ay facts at may legal basis talaga. At hindi po galing sa akin, galing na po ito sa expert. So ito yung sabi niya. Under Philippine audit law, not every missing or incomplete receipt means corruption. COA's power is exclusive. Neither Congress nor any other government agency can replace its judgment when it comes to deciding if spending is regular, necessary, or properly documented. The Office of the Ombudsman, which prosecute corruption cases, relies heavily on COA's audit findings as its main evidence. In fact, COA's notice of disallowance or audit report is often the key document used by Ombudsman when filing graft or malversation cases. Tuloy natin. If COA finds no irregularity,
The Ombudsman has no accounting and audit basis to charge anyone except when non-accounting evidence arises. Okay, so tagalugin po natin yung sinabi doon sa article. So ito po yung sinabi niya sa pagkakaintindi ko po. So sabi niya, yung notice of disallowance, hindi daw po ibig sabihin corruption kaagad, lalo na sa case ni VP Sara kasi nga ang kulang lang doon is documentation. Pangalawa, ang sabi niya, exclusive yung power ng COA. Sila yung pwedeng mag-audit. Sila lang ang makakapagsabi kung tama ba yung pagkakagastos at proseso na ginawa sa paggastos ng pondo. Kasi daw, ito daw din kasi yung ginagamit o nabasihan ng ombudsman kapag meron silang kaso ng graft and corruption or malversation. Kapag walang audit ng COA, wala silang pwedeng gamitin na accounting papers unless daw may ibang ebidensya na hindi accounting ang basihan. Siguro mga witness, ganun. Pwede nilang gamitin para sabihin na corruption or malversation nga yung ginawa. So, for credibility purposes, ito lalagay ko dyan sa video yung credentials ni Sir Bobby Tiglao para makita ninyo kung na ito expert talaga to siya. At hindi galing sa akin, ako lang nagsasabi kasi yun yung galing sa sarili kong knowledge. Hindi, galing yun sa expert mismo. Ito pa, dagdagan pa natin para support doon kay Sir Bobby Tiglao. Ito sabi naman ng isang abogado na ang pangalan niya si Anthony Ludalvi Vista sa public post niya. Nasagot niya mismo kay Heidi Mendoza na self-proclaimed mangkukulam. Hindi ako nagsabi niyon, siya nagsabi nun na mangkukulam siya ha. Ang pangalan Anthony Ludalvi Vista. So ito yung sabi ni Sir Anthony. The ND is a finding of deficiency in documentation or compliance, not a finding of corruption. Under COA rules, an ND is not final, not exclusive, and fully appealable. It does not declare criminal liability or intentional misuse. Under PD 1445 and COA jurisprudence, only a fraud audit, followed by referral to the Ombudsman, signals suspected corruption. COA did not do that. So yes, COA made an audit observation, but COA did not make a corruption finding. That distinction is important and accurate. Yun, maganda yung sinabi niya, di ba? Tagalogin po natin na, explain natin na Tagalog. So, ang sinabi dito ni Attorney Vista, dalawa po yung importanteng dapat na i-take note natin dyan. So, una, confirmation po yan na hindi nga ito automatically corruption. Ang sabi pa nga niya, kapag meron kasing corruption, nagkakonduct daw ng fraud audit yung COA. But in this case, sa OBP, wala naman. Yes, may audit observation. Yes, may notice of disallowance. Pero hindi po fraud audit yung ginawa. Okay? So, pangalawa, ito ay appealable. Ang binanggit niyang batas dito ay yung PD 1445 kung saan ibig sabihin daw may karapatan pa ang na mag-appeal ang OBP. Ibig sabihin noon yung notice of disallowance ay hindi pa talaga final and executory. Pag sinabi po nating final and executory, ibig sabihin wala ka nang magagawa. Pag sinabi mong final and executory, wala ka nang magagawa. Kailangan mo talaga isauli. Pero dahil nga ang sabi ni attorney, appealable pa siya, ibig sabihin pwede ka pang pumalag, pwede ka pang magsabi na wait lang. Ayusin natin to. Baka may mali lang. Meron lang kami itatama. May yung kulang namin kasi ito pa. Bibigay pa namin to. Ganon. Kaya, on that sense, hindi talaga pwede na sabihin mo na corruption kaagad siya kasi appealable pa nga siya. Nasa batas eh. Diba? So, inanap ko rin yung PD 1445 at nakita ko na, to be specific ha, yung provision sa PD 1445 ay nasa Section 48 at ito yung sinasabi doon. Section 48 of PD 1445, appeal from decision of auditors, any person agreed by the decision of an auditor or any agency, a government agency, in the settlement of the account or claim may within 6 months from receipt of a copy of the decision appeal in writing to the commission. In fact guys ha, may 3 level pa nga ng appeal at ang pinakalas dyan yung Supreme Court. Okay? Okay, so malinaw na tayo dyan sa batas o sa legal na aspect ng issue ng ND natin ha. So doon naman tayo sa credibility ni VP Sara. Kasi maliban doon sa batas, syempre ito din yung isa pang pinangahawakan namin kung bakit mas pinipili naming maniwala sa kanya kaysa doon sa mga puro daldal na mga misleading naman, mga intellectual dishonest naman, yung alam mo, yung naaamoy mo na sinungaling. Di ba? So ito po yung credibility ni VP Sara na nakita ko, and these are all tangible results of being a good leader, transparent leader at maaasahang leader. Ang pinakamabigat sa akin dito no, yung credibility niya na meron talaga siyang na ipakita dun sa pakikipaglaban niya sa terrorism and syempre corruption na din at pagdating sa paghawak ng pera talaga.
Kita nyo na yung credibility niya, no? Di ba? Maganda yung mga pinaggagawa niya sa buhay niya noong naglilingkod pa siya bilang mayor doon sa Davao. So, dito naman tayo ngayon sa pinaka-juicy na part. Para to sa mga pink babies ni Mama Lenny. Meron akong chismis. Hindi, actually, hindi naman siya chismis. Totoo naman talaga to. Ako rin, ngayon ko lang kasi nakita to. Ewan ko sa kanila kung alam nila to ha. Pero, eto, tingnan nyo. Yan. So, kayong mga detractors kasi, lalo na yung mga pinklawan, again, hindi naman lahat, no? Pero, most of you, selective kasi talaga yung justice sa inyo. Galit at, alam mo yun, yung galit at kahambugan yung pinapairal ninyo. Kasi, kahambugan, no? Kasi yung karamihan sa inyo, hindi lahat ha, karamihan, hindi matanggap na mali pala yung pinaglalaban nila. Tapos, ayaw nila tanggapin ang titigas ng mga muka. Tapos, laging galit. Tapos, yung iba sa inyo, mga self-righteous talaga yung mga yan. Lalo na yung mga malalaking political vloggers, ay, political figures, crooked din naman talaga mag-isip. Tsaka, kitang-kita, double standard in broad daylight. Yung tipong, pagpabor sa kanila, okay. Pero pagkalaban nila, pabor sa kalaban nila, hindi na okay. So, ito nga yun, di ba? Kita nyo naman, si Vice President, former Vice President Leni Robredo, nagkaroon din naman pala ng notice of disallowance. So yung mga hardcore na diehard Duterte haters, yung end ni VP Duterte, corruption. Pero ito pala, tapos si Leni Robredo na ang bait-bait sa paningin nyo, nagkaroon din naman pala ng notice of disallowance. Paano yun? So kung i-apply natin kay Leni Robredo yung same standard na sinusunod ninyo, kapag may notice of disallowance, corruption kaagad si VP Sara, so corrupt din pala si Leni. Diba? Apply natin yung same standard ninyo, nagkaroon ng notice of disallowance si VP Sara, so kayo rin. Leni Robredo is corrupt. So, syempre, di ba, ayaw yung pumayag, hindi kayo papayag nun. Kasi nga selective yung justice sa inyo. At syempre, kayo po yung peak ng moral standard dapat. Di ba? And now, here's the fact. Ha? Si Leni Robredo, nagkaroon siya ng notice of disallowance, pero na-cleared niya. Again, na-cleared si former Vice President Leni Robredo. Na-cleared. So, anong pwede nating pagkapulutan ng aral dito? Ito po ang proof na hindi nga dapat na itinuturing na corruption kaagad kapag may notice of disallowance. Kasi nga, si Leni nga nagkaroon ng notice of disallowance pero na-cleared naman niya. So, why not VP Sara? Diba? Dahil sabi nyo, dahil gusto nyo, yun na yun, corruption na kaagad. Diba? Pero pag kay Leni, nagkaroon naman ng notice of disallowance na cleared, why are you not giving Vice President Sara Duterte her time? Allow her to exhaust all remedy na pwede niyang gamitin para ma-clear yung pangalan niya. Ay kayo, corruption kaagad kayo, lalo na si yung self-proclaimed na mangkukulam, pinupush niya talaga na ano nga daw, hindi, mali nga yun, ganyan-ganyan. Kaya nga ako talaga, lagi kong sinasabi, galit talaga ako sa mga buhaya. Hindi lang sa mga politikong buhaya, pati na din dun sa mga taong buhaya. Mga ordinaryo na mga learned naman ng mga tao, pero buhaya. Kaya sana tigilan nyo na yung pagiging selective ng justice ninyo. At para naman sa mga nakapanood ng video na to, maging wais po talaga tayo dapat. Makialam po talaga tayo sa mga nangyayari sa paligid natin at wag po tayong tamad na maghanap ng mga information na makapaglilinaw ng mga issue ng bansa natin. Kasi yun po yung pwede nating itulong sa bansa. Kung gusto natin na maging maayos yung bansa, huwag po tayong maging tamad na makialam at mag-aral sa mga issue na kailangan na alam natin. Huwag na po tayong magpaloko dahil pare-pareho po tayong ayaw sa buaya. Salamat po.